Ang nakaraan. At nakapasok na nga sa lihim na treasury si Jungwon, at dito ay natuklasan nila ang itinagong aklat ng Blue Spirit at siya ay nagsimula na ding mag-meditate. Ngunit ang hindi inaasahan ay matutuklasan din naman siya ni Wison, na ang plano ay isabotahe ang kanyang pagme-meditate na magdudulot ng pagkasira ng kanyang internal energy. Ngunit ang hindi inaasahan ni Wison ay bigla namang minulat ni Jungwon ang kanyang mga mata nang malapit na siyang hawakan nito. At sa kasalukuyan naman ay biglang napasigaw ang Blue Spirit, sapagkat siya lang ang nakakakita sa ginagawa ng taong papalapit kay Jungwon, kaya't pilit niyang ginigising ang ating bida. Ngunit parang magiging huli na ang lahat sapagkat malapit na ang kamay ni Wison kay Jungwon, at kasabay nito ay patuloy pa rin ang pagsigaw ng Blue Spirit upang gisingin niya ito. At sa sandaling iyon ay bigla din namang nagtipon ang dark energy papalapit sa katawan ni Jungwon, at bigla din naman itong napansin ng Blue Spirit kaya't mas lalo itong kinabahan. At sa di kalaunan ay bigla din namang bumalik at naabsorb ang mga dark energy sa katawan ni Jungwon habang nakatayo ito at para bang wala pa ding malay sa nangyayari sa kanyang paligid. Subalit isa pala itong palatandaan na tapos na ang kanyang pag-meditate at isa lang ang ibig sabihin nito at si Jungwon ay na-enlightened na at natutunan na niya ang teknik na nabasa niya sa libro. At nang magising na nga ang ating bida ay sinalubong siya ng malakas na sigaw ng Blue Spirit at sinasabi nito na tumingin ito sa kanyang gawing kanan at mayroong panganib na paparating sa kanya. At nang mapatingin niya si Jungwon ay nakita nito ang isang tao na nasa harapan na niya nagulat na makita ito at ang ating bida naman ay walang kaalam-alam kung anong ginagawa nito sa kanyang harapan. At sa pagkainis ni Jungwon ay bigla nitong isinara ang libro ng napakalakas na nagdulot ng matinding pag-eko sa lugar. At parang hindi din naman nakagalaw si Wison sa biglaang paghaharap nilang dalawa nang hindi niya inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ay kalmado pa ring nagsalita si Jungwon at sinasabi nito na kung ano ang ginagawa niya sa kanyang harapan. At bigla din namang sumabat ang Blue Spirit at sinabi nito na si Wison ay nagtatangkang isabotahe ang kanyang pagme-meditate. At dagdag pa ng Blue Spirit na kung ang isang martial artist ay nasa kalagitnaan ng pagme-meditate at mayroong isang taong gumambala dito ay siguradong ang kanyang energy sa kanyang katawan ay hindi nagagana. At ang palagay ng Blue Spirit ay ito ang planong gawin ni Wison sa kanya. At sa impormasyong ito na nalaman ni Jungwon ay bigla din naman itong nagsalita sa harapan ng kupal. At sinabi niya na kung ang isang martial artist ay magagambala, ay siguradong masisira ang kanyang internal energy patanong na sinabi ni Jungwon. At pautal-utal na sumagot si Wison dahil yon nga ang kanyang gagawin sa mga oras na ito. At kalmado pa din si Jungwon habang itinatago ang libro sa kanyang damit, at sinabi pa nito na kung alam naman niya na iyon ang mangyayari ay bakit nagtatangka pa rin ito. At sa saglit na pagsasalitang iyon ni Jungwon ay bigla din naman niyang sinapak ang dibdib ni Wison, at dahil sa bilis ng mga pangyayari ay hindi na nga nakapalag ang kupal. At hindi naman natatanggapin ni Jungwon ang mga paliwanag nito dahil nakita na niya ang gagawin nito, at si Wison ay dapat na maparusahan sa aktong kanyang gagawin. At sa lakas ng pagkakasapak ni Jungwon ay bigla din namang napaatras si Wison. Ngunit hinahabol pa din naman siya ni Jungwon at wala itong balak na patakasin siya. At ramdam na ramdam pa rin ni Wison ang sakit ng tama nito sa kanyang lalamunan, kaya't siya ay lalong mas napapaatras dahil nagdudulot ito ng paghihirap ng kanyang paghinga. At para mas makalayo siya ay gagamitin niya ang kanyang espada, at pipilitin niyang labanan si Jungwon kung kinakailangan upang makaligtas lang siya. Kaya't binigwasan na nga nito si Jungwon habang papalapit sa kanya, at sa pamamagitan nito ay makakagawa siya ng distansya sa kanilang dalawa, at dahil nga doon ay bahagya din namang tumigil si Jungwon sa kanyang paghahabol dito. Ngunit ang hindi inaasahan ni Wison ay tumungtong lang si Jungwon sa espada nito, at ito ang kanyang naging paraan upang ilagan ang atake niya. At ginamit niya ni Jungwon ang espada niya bilang suporta sa kanyang pagtalon pataas. At nagulat din naman si Wison sa ginawang ito ng ating bida. At habang nasa ere nga si Jungwon ay ginamit na nito ang kanyang bagong natutunang teknik na tinatawag na Fluid Mysterious Footwork, at muli nitong tinarget ang dibdib ng kanyang kalaban habang nawawalan pa ito ng balansi sa kanyang katawan.
At habang nasasaksihan ng Blue Spirit ang laban ng dalawa, ay bigla din naman siyang namangha kay Jungwon, sapagkat ginagamit na nito ang bagong teknik na kanyang nabasa ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nasalag pa din naman ni Wison ang ataking ito ni Jungwon, at sa napakabilis na pagbitaw ni Jungwon ng teknik na ito ay naramdaman pa din naman ni Wison ang lakas ng atake niya. Ngunit sa pagsipang iyon ng ating bida, kasunod ng bagong teknik na ginamit nito ay masasaksihang malakas din pala yon. At dahil nga hindi nakapaghanda si Wison, ay tumilapon ito galing sa ikatlong palapag pababa. Ngunit hindi naman agad-agad papatalo si Wison, at ginamit niya ang kanyang espada, at magtatangkang umatake pa, at ika-counter-attack ang ating bida. At ginamit din naman agad niya ang sariling teknik na kanyang natutunan, at ito ay tinatawag na Fleeting Life Blade Technique. Ngunit inilagan lang din naman ito ni Jungwon na parabang nakikita niya ang bakas ng espada nito. At matapos nga ang kanilang laban sa itaas ay napunta naman sila sa ibaba, subalit ang teknik na binitawan ni Wison ay nagdulot din ng pinsala sa mga libro at ang mga iyon ay nagsimulang magkalat sa baba. At dahil nga doon ay biglang napaisip si Wison na malilintikan siya nito ng kanyang master, sapagkat nagdudulot sila ng kaguluhan sa loob ng sikretong treasury habang ginagamit ang kanyang pangalan. At kasabay dito ay nararamdaman na din niya ang pinsala ng mga ataking binitawan ni Jungwon sa kanyang katawan, at nagsimula na din siyang umubo ng dugo, at ang lahat ng mga nangyayaring ito ay isinisi niya kay Jungwon kaya't dapat itong managot. Ngunit pangiti-ngiti lang din naman ang ating bida, dahil alam niyang kayang-kaya niya ang kalabang ito, at mas makakapag-practice siya sa mga bagong teknik na kanyang natutunan ngayon pa lamang. At itinarak nga ni Wison ang kanyang espada sa sahig na parabang meron na naman itong gagawing teknik, at napansin din naman agad ito ni Jungwon kaya't siya ay naghahanda sa kung anuman ang bibitawang atake nito patungo sa kanya. At habang nasa sahig ang espada ay dahan-dahan namang ibinuka ni Wison ang kanyang mga kamay habang unti-unting lumalabas ang kanyang kakaibang internal energy. At napansin din naman agad ito ng Blue Spirit at nakakaramdam siya ng panganib sa internal energy ni Wison, at inilarawan pa nga niya ang enerhiyang inilalabas ngayon ni Wison ay napakatalim at napakatalas. At muli din namang kumalma ang kupal at tumaas ang kanyang kumpiyansa sa sarili dahil ginagamit na nito ang kanyang internal energy, at sa ngayon ay hinulma niya ito na parabang isang matalim na espada. At nabanggit din naman ng Blue Spirit na ang ganitong klase ng enerhiya ay hindi maiti-training sapagkat hindi ito makakamit ng isang martial artist kapag hindi ito nasanay sa level ng peak realm. At dagdag pa nga ng Blue Spirit na kung ihahambing niya si Jungwon sa taong ito, ay nasa supreme peak level na si Wison at mas mataas kaysa sa ating bida. At iniwan na nga ni Wison ang kanyang espada, dahil ang gagamitin niya ngayon ay ang kanyang matalas na internal energy, at dali-dali itong nagpasya na siya ang unang atake sa kanilang dalawa. At nakatayo lang din naman si Jungwon sa harapan nito, at handang-handa din siyang salubungin ang gagawin ni Wison. At sa di inaasahang pangyayari ay parabang kinukopya din naman ni Jungwon ang ipinakitang napakatalas na internal energy ni Wison, at nagsimula din naman itong mahulma sa kaliwang kamay ng ating bida. At habang papalapit nga si Wison ay nagulat nga ito sa kanyang mga nasasaksihan, at nararamdaman niyang pamilyar ang enerhiyang lumalabas kay Jungwon. At gayon din naman ang Blue Spirit at sa mga oras na ito ay matutunghayan niya ang sagupaan ng dalawang martial artist na nagtataglay ng matatalas na internal energy. At sa isang saglit lamang na nakita ni Jungwon ang teknik na ginamit ni Wison ay nakopya niya ito agad, at wala ngang bahid ng paghihirap na makikita sa mukha nito, at ganun kabilis natutunan agad ang teknik. At hindi pa rin maiproseso sa utak ng Blue Spirit na sa sandaling oras na yon, ay matututunan ni Jungwon ang internal energy ng kanyang kalaban, at ang fluid mysterious footwork, at talagang ang nakamit ni Jungwon sa lugar na ito ang enlightenment. At dahil doon ang napakaraming internal energy niya ay sapat na upang siya ay kilalanin at mapunta sa susunod na level bilang Ultimate Peak Realm, at ang mga teknik na kanyang napag-aralan ngayon ay kayang-kaya na niyang gamitin ng maayos. At dahil sa mga nakikita nga ni Wison ay labis ang pagkainis nito, at pasigaw pa nga niyang sinabi na tinatago lang pala ni Jungwon ang kanyang tunay na lakas at hindi sineseryoso ang kanilang laban.
Ngunit dagdag pa nga niyang sinabi na wala din namang magbabago sa resulta ng laban nila ngayon at tatalunin niya si Jungwon kahit na anong mangyari. At sinimulan na nga niya ang kanyang pag-atake at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya dito upang matalo na nga niya si Jungwon. At ginamit na nga nito ang kanyang mga natatagong mga teknik at sunod-sunod niya itong pinakawalan habang hindi pa umaatake si Jungwon at nang hindi na ito makaganti pa sa kanya. Ngunit pinagmamasdan lang din naman ito ng ating bida at kinakalkula niya ang lahat ng mga posibleng dapat gawin upang ma-counter-attack ito. At dahil sunod-sunod ang mga teknik na papalapit sa kanya, ay kinakailangan niyang mailagan ang lahat. Ngunit sa ngayon ay kakaiba na ang kanyang nararamdaman, at ang natuklasan nga ni Jungwon ay kaya na niyang makita ang lahat ng mga enerhiya at mga landas kung saan tutungo ang mga atake ni Wison. At nakikita na niya kung papaano matatapos ang teknik na ginagamit nito, at kung papaano niya papalagan ang kanyang kalaban. Ngunit hindi naman alintana ni Wison kung ano pa ang gagawin ni Jungwon dahil ang nakikita lang niya ay isang malaking opening upang pabagsakin nga ang ating bida. Kaya't patuloy pa din naman ang sunod-sunod na mga teknik nito at hindi na siya mapipigilan pa. Ngunit sa pagkakataong ito naman ay natuklasan na ni Jungwon kung ano ang mga kahinaan ng mga teknik na ginagamit ni Wison, at hindi niya palalagpasin ang bawat segundo sapagkat nasa harapan na nga niya ang mga enerhiyang pinakawalan nito. Kaya't ang naging desisyon nga ni Jungwon ay sasalubungin niya ang mga atake ni Wison, at gagamitin naman nito ang panibagong teknik na kanyang natutunan nang sa ganun ay makontrol niya ito ng mabuti. At ginamit na nga ni Jungwon ang Moonless Void Sword na kanyang nakita, at ang itinuro ng Blue Spirit ilang minuto pa lang ang nakakaraan. At nasalagna niya ang lahat ng mga pinakawalang atake ni Wison, at hindi na ito makapaniwala na ganun-ganun lang napigilan ni Jungwon ang kanyang atake. At sa ngayon ay ang ating bida naman ang nasa advantage ng kanilang posisyon at susubukan na nga niyang atakihin si Wison. Kaya't napaatras naman ito sapagkat hindi niya namalayan na sa ilang segundo lamang ay mababaliktad pa nga ang kanilang laban. At sa mga oras na ito ay naintindihan na nga ni Wison na hindi niya kaya si Jungwon at ikamamatay niya kung tatamaan siya ng susunod na atake ng ating bida. At makikita din naman na papalapit na nga ang kamay ni Jungwon na nagtataglay ng napakatalas na internal energy. Ngunit bigla din namang mayroong sumigaw at pinapatigil na nga ang paglalaban ng dalawa sapagkat magdudulot pa ito ng mas maraming pinsala sa lugar. At makikita din naman na pinigilan nga ng babaeng kasama ni Wison ang atake ni Jungwon at bahagyang nakalayo nga ito sa ating bida. At nabigla din naman si Jungwon dahil hindi niya inaakalang mapipigilan nito ang kanyang atake. At gayon din naman si Wison na napanganga na lang dahil iniligtas siya ng taong kanyang dapat na pinoprotektahan. At sa panandaliang pagtigil ng atake ni Jungwon ay bigla din namang nagsalita ang babae at sinabi nito na napapabilib siya sa abilidad nito na matiis ang kanyang third mastery energy. At napapatingin na lang din naman si Jungwon dito at kakaiba ang kanyang nararamdaman sa enerhiyang ginagamit nito. At sa isipan nga ni Jungwon ay nasabi niya na ang babaeng ito ay hindi basta-basta lamang at kinakailangan niyang mag-ingat sa kanyang susunod na mga gagawin. At patuloy pa din namang nagsasalita ang babae at pinupuri niya ang ating bida sapagkat mas magaling pa pala ito, di gaya ng kanyang inaasahan sa isang trainee lamang. At sinagot din naman siya ni Jungwon at sinabi nito na malakas din pala ang babaeng ito kahit na maliliit ang kanyang mga kamay, kaya't nagalit din naman si Wison sa kawalang galang na ipinapakita ni Jungwon sa babae. Ngunit pinatigil din naman nito ang kakangawa ni Wison at itinaas nga niya ang kanyang kamay na parang babaliin at nabigla din naman si Wison sa pagsaway sa kanya ng babae. At sinabi pa nito na ang katangahang ginagawa ni Wison ay maglalagay pa sa kanila sa kapahamakan at kung ibuka pa nga nito ang kanyang bibig ay papatayin na niya si Wison sa lugar na ito mismo. At sa pagalit na utos ng babaeng ito sa kanya, ay hindi na nga nito tinanggihan pa ang gustong ipagawa ng babae, kaya't napatango na lang ito at inis na inis sa kanyang sarili. At kasabay dito ay humingi din naman siya ng paumanhin kay Jungwon, at sinabing na sobrahan na ang pagiging loyal na taga-sunod ni Wison, kaya't nakakagawa ito ng kahangalan paminsan-minsan. At sa halip na magalit ay tinanong na lang ni Jungwon kung ano ang pangalan ng babaeng ito.
At sinabi din naman nito na ang kanyang pangalan ay si Wee Soyon, at siya ang ikatlong disipulo ng Heaven-Earth Association leader. Kaya't napaisip din naman si Jungwon na hindi nito inaasahang makakaharap niya sa ganitong pagkakataon ang disipulo ng association leader sa lugar na ito. At dapat siyang mag-ingat ng husto upang hindi mahalata ang kanyang mga plano at maging maayos ang lahat ng walang bulilyaso. Ngunit bigla din namang nabaling ang kanyang atensyon sa babae dahil nagsimula nga itong tanggalin ang takip ng kanyang mukha. At nagulat nga si Jungwon sa kanyang mga nakikita dahil hindi nga niya inaasahan na ito ang bubungad sa kanya. At gayon din naman ang nararamdaman ng Blue Spirit at hindi siya makapaniwala na ganito ang mukha ng babae. Dahil kawangis at parehong-pareho ang mukha nito sa kanya, maging sa kung papaano ito gumalaw hanggang sa huling hibla ng buhok nito. Kaya't napapatulala na lang din naman ang Blue Spirit at hindi niya maipaliwanag kung ano na ang nangyayari ngayon. Dahil walang-wala sa kanyang isipan na matutunghayan niya ang senaryong ito ng kanyang buhay.